Paano matutuloy ang kasal kung sumuko na si lalaki? Si babae nawalan pa ng trabaho. Cancel na ba talaga ang kasal? Lahat ng yan sa pagpapatuloy ng The Leo and Kat story. Dito lang sa The 700 Club Asia. Susunod na. Mula sa magkaibang mundo sina Leo at Kath, isang gay at isang gangster. Nabago dahil sa Panginoon. Naging mag-churchmates, ka-ministry at magka-best friends. Samahan ko siya magpagupit. Takot pa ako makipag-date. So, kailangan ko ng third wheel na may makakasaksi ng protection sa akin. Kasi sama ko lagi si Leo. Naging mag-best friend na rin kami eventually. So, yung usap namin about souls, about vision kay Lord, pangarap kay Lord, walang mali siya. Masaya kami sa ganun, nagpapalakasan kami. Actually, hindi naman kaming dalawa. Meron pa kaming ibang makasama sa group. Pupunta ako sa kanila pag Pasko, siya din sa amin, pag New Year. Kaya kilala po kami both sides. Madalas mang tuksoin sa isa't isa, heto naman ang say nila. Bakit naman siya? Na hindi ko talaga siya type. Gusto ko nga pastor, gusto ko nga engineer. Ang mga macho-macho. Ay, gusto ko parang nanay ko. Gusto ko prayerful. Gusto ko magaling sa tao. Gusto ko matalino. Gusto ko matapang. Noon pa man, di na nila gusto ang isa't isa. Una kami nagkita sa PUP, nagte-theater ako, tapos nanood siya ng play namin. Pero ang pinanood niya doon, yung friend niya nung high school, na BFF ko nung college. Siguro inis, kasi nga best friend siya ng best friend ko. Mas maganda pa ako sa kanya nung nakita niya ako sa PUP. Nagre-video po ako noon. Di ba, ang best friend ko po is very supportive ako. Lahat ng picture at video, puro mukha po ni Leo G. Unang meeting namin, parang wala lang. Pakailang ulit nag-cruise ang landas nila Leo at Kath nang pareho silang mapabilang sa isang Christian church na kalaunay naging magkatuwang sa youth ministry. Mas lumalim yung friendship namin. Noong 2019, ginawa kaming youth ministry head sa church namin. Nung kinuha niya yung kamay ko, Para paano naman kami kami kinakasal? Hindi ko rin sinabi sa kanya. Pero wala siyang mali siya sa heart ko. Pero si Kath, nagkaroon ng isang pangitain. Dinil na lang sa akin ni Lord, the pastor yung ibibigay niya. Kasi nagkaroon talaga ako ng vision na may kasama ko sa pulpit. Tapos alam ko nagpipreach kaming dalawa. Okay, pangahawakan ko to, pastor ang ibibigay sa akin ni Lord. Yun ay na-negotiable ko. Hanggang sa nasundan ito ng isang panaginip. Yun sa panaginip ko, inaantay niya ako dun sa altar. Di nagtagal nakatanggap ng big revelation si Kath mula sa salita ng Diyos. Sinasabi na sa akin yun ni Lord, even sa mga devotions ko, na Genesis 2:18. So sinabi po doon ni Lord na it is not good for a man to be alone. I will give him a companion, just right one for him. Sabi ko na, kailangan ba nila yun ang katulungan? Pero noong mga moments na po yun, nasunod lang ako kay Lord. Pero focus ko pa rin si Lord. Parang, sige Lord, kung siya ibibigay mo, bigay mo po ng right timing. Parang ganun. Pero alam ko sarili ko na hindi pa ako ready. Ang hindi alam ni Kath, si Leo rin ay mayroong inililihim. 2020, umattend kami ng conference. So it talks about love, courtship, and marriage. So sabi doon, kapag ka nagbibigay daw ng partner in life si Lord, bibigyan ka din niya ng partner in the ministry. During that time, ministry partner kami. Hindi yan. Siya lang yung nakikita ko ngayon kasi ka-partner ko siya sa ministry. Pero hindi siya yung bibigay sa akin ni Lord. Pagkatapos ng conference na yun, nananaginip na ako. Sa panaginip ko, nagpipreach siya. Tapos, feeling ko mag-asawa kami nun. Bakit siya? Bakit naman gano'n, Lord? Gayon pa man, patuloy na nagpatigas si Leo at naging ilag sa usaping love and marriage. Parang buong church, inaasar na kami. Na naging in denial na ako. Sabi ko, celebrate ako, single ako for life. Hindi ako mag-aasawa. Na-hurt ako sa kanya ng sobre. Parang grabe dealing sa akin ni Lord sa kanya. Iyak ko na iyak kay Lord nung dumating sa point na nagbikol pa ako. Maka-move on lang. I-hurt ko nun kay Lord na, Lord, bakit sa akin ganito yung dealing mo? Bakit sa kanya? Celebrate siya? Bakit ganun ako nga? Willing akong sumunod, kahit tayo ko sa kanya eh. Ibang lalaki na lang, yung gusto na lang ako. Ang hirap nung ganito na talagang dinideny ako ng taong to. Hanggang sa dumating na sa point na ayoko na sa kanya. Nagkahiwalay ang landas ng dalawa sa ministry nang ma-ordain si Leo bilang pastor sa umuusbong na gawain ng kanilang simbahan sa Nasugbo, Batangas. Pero kahit anong iwas ni Leo, patuloy na binubuksan ng Panginoon ang kanyang puso para sa pag-ibig.
Doon sa season na yun, kung nakita na kailangan ko nga ng makakasama. So, naalala ko nga yung conference na inantanan nga namin, na sabi ni Lord, bibigyan kaya ng kapartner mo sa ministry. Dodoble yung magagawa mo para sa Kanya. Doon ko nakita yung need na kailangan ko ng encouragement, accountability, prayer warrior, at saka at the same time kasama sa ministry. Pinag-pray ko na. Prayer ko, Lord, kung siya talaga bigyan mo ako ng feelings. Hanggang si Leo ay unti-unti nang umibig kay Cass. Mismo. Diba? Yung gusto mo kausap. Kasi friends talaga kayo eh. Parang gusto mo siya kasama. Pero, iniingatan ko magbigay ng mixed signal. Ayoko na papasok ako sa relationship dahil sa asar. Kapag liligawan ko na siya, ipeperso ko na siya, siya nakasawahin ko. Ang dami ko ng impulsive decision in the past. Ayoko magkamali pagdating sa pag-aasawa. Ito na ba talaga, Lord, ang gusto mo para sa akin? Sure ka na ba? Is that your final answer? May letter B ba? May letter C ba? Kino-convict na ako ni Holy Spirit na parang wala akong peace kung di ko siya ipeperso. Parang saan ba ako peaceful? Sa pagperso sa kanya o kapag wala na siya sa akin? Galing po ako nun sa mission. Tapos sa mga moments na yon, ang desire na ng puso ko, mag full-time. Tapos ang dealing sa akin talaga ni Lord, meron akong i-fulfill na promise sa'yo. Ang heart ko na lang, ayoko na mag-asawa, Lord. Enough ka na sa akin. Pero nung linggo po nun, nag-strike po sa akin yung kantang One Step Now. Yung sabi po na My God made me a promise and it won't stop now. Ang hindi alam ni Cass, si Leo handa nang magtapat sa kanya. March 2023, nagsabi na ako sa kanya. Sabi ko, liligawan na kita. Yun na din yung time na sinabi kong, pakakasalan ko siya. Tili po ako ng tili. Siyak na ako ng iyak. Doon ko na nag-get si Lord na kailangan na pala nila yun ng katuwang at kailangan ko na din ng katuwang. Minaximize ni Lord yung singleness ko bago niya ibigay sa akin si Leo. Pero para hingin ang blessing ng pamilya ni Cass, si Leo umakyat ng ligaw. Asan dito naman niligaw ni Katya? Sabi ng ate niya, ayun lang, nakatabi mo, ganda ganyan. Hindi yan, kilala ko yan eh. Sabi, hindi, ayun nga yun. Ayaw maniwala na ako yung maliligaw. Even yung family ko, nabibless sila sa kung ano yung ginawa ni Lord sa aming dalawa. Kasi nakita nila yung transformation ni Leo eh. At na-amaze sila, naniligawan talaga ako ni Leo sa tapang kong to. December 2023, nag-propose ako sa kanya. Tapos July this year, kinasal kami. Masaya palang may asawa. Ang galing lang din ni Lord na inayos muna ako ni Lord. Personally, binuo muna ako ni Lord. Bago niya ako ibinigay sa God's best. He is ahead of us. Nauna na si Lord. Na may plano talaga ang Diyos. Hindi mawawala ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Ano man ang nangyari sa buhay mo. Babalik at babalik ka sa purpose na pinapagawa sa iyo ng Panginoon. At doon ko rin nakita talaga na grabe. Hawak talaga ni Lord lahat. Naka-timeline na kay Lord lahat. Ngayon, magkatuwang sina Leo at Cass sa pagpapalago ng kanilang community church sa Batangas. Lumawak talaga. At the same time, mas maraming taong naabot. Marami pa Yeah. kami pagdadaanan. But one thing is for sure, kasama namin ang isa't isa. At the same time, kasama namin si Lord. Kagaya ng sasabi ng ibang tao, marriage is hard. Hindi perfect ang marriage namin. Pero I promise and I vow that it will always be biblical. I commit my life to pray for Him, to submit to Him, at higit sa lahat sa Panginoon. Talagang God is a perfect matchmaker. Amen. Alam niya kung sino ipapares niya sa mga anak niya. At the end of the day, it's you and me. Marami silang pwedeng sabihin, marami silang pwedeng i-comment. But at the end of the day, it's you and me and the Lord. Papatawarin, mamalit. Pipiliin. Wow, Peter. There is nothing that God cannot do. Yeah. Kinikilig ako habang nanonood ako sa love story And nila. what's amazing, Felici, is nag-dream si Leo, nag-dream si Kat. And yet, you know, they realized they needed to be apart from each other because they were both putting the Lord first. Yeah, amazing. And when you do talagang that, preparing them talaga. preparing them separately, no? Yes. To reach a point where then they realize that they need each other in serving the Lord effectively. Praise God. Match made in heaven si Kat at Leo. Pero do perfect soulmates exist? A lot of us look for that perfect match made in heaven and then end up in a union that is far from being perfect. Si God lang naman ang perfect. Tama. The truth is, God gave us the freedom to choose who to love.
It is when our judgment is based on feelings, emotions, and physical attraction that sometimes make us pick the wrong relationship choices. Tama yan, Felici, kasi they don't last. Kaya nga, we need to have a godly view of love and marriage. Hindi mangyayari yan kung wala si Kristo sa ating puso. Kaya nga, don't just look at the outward appearance. God made this clear that He looks at our heart and not our outside appearance. Like what He said in 1 Samuel 16, verse 7. Do not look at his appearance or at his physical stature because I have refused him. May translation nga, I have rejected him. For the Lord does not see as man sees, for man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Proverbs 31:30 says also that charm is deceitful and beauty is passing. But a woman who fears the Lord, she shall be praised. Amen. God is looking at your heart today, and He sees someone who is broken. Gusto ka niyang mabuo muna bago ka humanap ng tao makakasama sa buhay. Jesus Christ died for you because He loves you. You are worth that much, so precious, that God's only Son died for you. Manalangin tayo. Tanggapin mo ang Panginoong Jesus buong buo. Let's pray. Heavenly Father, Lord, You are the only one that sees and knows my heart. In fact, You know right now that my heart is broken in so many pieces. So Lord, I bring my heart to You. I surrender my life to You. Lord, You know the sinful ways I have been living my life. So Lord, I come to You and ask Your forgiveness. Lord, fix the brokenness in me. Lord, I want to live and journey with You for the rest of my life. So right this moment, Lord, I open my heart's door and I invite You, Jesus, to come into my life, to be my Lord, to be my Savior. Thank You that You went to that cross, and on that cross, You gave Your all. You gave Your very life to save me. So I receive this precious gift from You. Thank You for loving me the way You do. This is my prayer in Jesus' name. Amen and amen. If you prayed with us, let us know. Reach us through the numbers on the screen or message us on our social media platforms. We want to help you jumpstart your new relationship with God. After the break, Leo and Kath will be joining us again. Stay tuned for that. Dahil sa pananalasa ng Bagyong Julian, nabalot ng dilim sa Mahataw, Batanes. Nung umumpisa yung bagyo, parang nanenervous ako eh. Wala kaming ilaw. Madalim. Nagtungo ang Operation Blessing sa Batanes upang maghatid ng solar lights at food bags, jerry cans at ang water filtration system. Mabuti may gamit na kami. Galing sa inyo. Maraming salamat sa tulong niyo sa amin na dinaanan ng bagyo. Maraming salamat po sa inyong pagbibigay at patuloy na pakikipag-partner sa amin. Because of your support, Nanay Catalina and many of our kababayans can receive the urgent help they need, especially during times of disaster. Your monthly gift will enable us to help and assist more of our kababayans. Please visit cbnasia.com/give to send your support today. God bless you. Welcome back to the show. Hello, Leo and Kat. Thank you for coming again for the 5th day. Hello po. Thank you po for having us. Okay, let's get to the juicy questions kaagad. Okay, Kat, noong nawalan ng gana si Leo, naituloy ang kasal, oh my gosh. Did that turn you off or what did you feel? To be honest, Yung totoo, yung totoo. na-hurt po talaga ako. Kasi na-hurt po ako. Oo nga, Nasaktan ako rin, po talaga. na-hurt din ako. Hala, na-hurt. Iyak po ako. Hindi, joke lang. Ano po, nasaktan po talaga ako ng sobra. Kasi
parang I have the word from the Lord. And then, English yan. Love. And then, ganun po yung naging respond niya. Pero parang for me, hindi ko, nung season na yun, hindi ko kasi pa siya naiintindihan. So, ang point of view ko is sa akin na bakit ayaw mong ituloy yung kasal. Parang ganun po. Na-hurt po talaga ako. So, syempre, we have to ask Leo, bakit nawalan ka ng gana na ituloy yung kasal? What was the main reason na naisip mo yan? Eto po kasi yan. Ay. Hindi, during that time po kasi, nung nagstay na po ako sa Batangas, nawalan po ako ng client sa job ko. Okay. Nung nagplan po kami ng kasal, fix po yung budget namin Yes, sa yes. magiging O syempre, may gastos budget course. kayo. Yeah, Yeah, we're correct. kasal po namin. And all of a sudden po, paglipat ko po ng Batangas, nawalan po ako ng client. Source. So, I told her na, sabi ko, tsaka na lang tayo mag-usap muna ng kasal, pwede bang wait lang, tsaka na lang kapag nakahanap ulit ako ng client. Oo. Postpone lang, hindi naman cancel. Oo. Pero siya, sabi niya, hindi, it's now or never. Sabi niya gano'n. It's now or never. Okay. Either magpapakasal tayo ngayon o walang kasal na mangyayari. That's it, ha? Sabi niya gano'n. Medyo bumabalik yung... Lumabas yung yung Oo, niya. oo. But tell me, there's Fighter. no wife. There is no wife to be, rather. That will say, sige, postpone natin yung kasal. Yung walang ganon. Non-existent yung ganon. So Napapayag her sila. response was really like, we need to go through with Yeah, this. So, yeah. so anong naisip So, during mo? that time, and then din syempre po yung nag-a-apply po ako ng job, Yeah, naghahanap ako yeah. ng client. Pero for almost 3 months po, hindi po ako nakakaland ng client. Parang almost 100 na applications na. Hindi ako makaland ng client. Laging, unfortunately. Pero unfortunately na, ang dami ko ng rejections from jobs. Tapos, until binigyan ako ng word ng Panginoon. Sabi ni Lord sa akin kay Abraham sa Genesis chapter 15, sabi doon, do not be afraid. I am your shield. Your very great reward. Tapos sabi ko, hindi ko maintindihan, Lord. Parang, ito yung sitwasyon ko, pero hindi ko mapanghawakan o hindi ko mayakap yung salita mo. Pero handa naman akong sumunod, pero hindi lang ako parang, ganun po yung pakiramdam. Until to cut the story long short, sabi ko po, 1 month na lang po, ikakasal na po kami. July po kami kinasal. June po, sabi ko, sige na, ituloy na natin yung kasal. Bakit mo nasabi yun? Nag-resign po siya sa work. Nag-resign po siya sa work as teacher. So, both kaming walang trabaho. Yes. Tapos, that's the time you said, sige na, ituloy natin Oo yung kasal. nga. Kasi po, ang nangyari po, Unexplainable. meron siyang back pay na makukuha from school. So, ang ginawa po namin, sige, budgetin natin yung back pay mo. Ang kinuha lang po namin, main suppliers, catering, makeup, at saka SDE. The rest po yun, libre na po yung venue namin. Lahat po ay sponsor. Suot po Grabe, namin, no? may Grabe nag-dress provision po. provider Oo. talaga. Amen. So, the Lord really showed you, do not be afraid. Tama Amen. talaga si Amen. Lord. Kaya sabi ko, like, grabe. Tapos hanggang sa natapos po yung wedding. Tapos yun na, tapos na po yung wedding. Kasal na po kami ngayon. And ang dami po nangyari. Sabi ko, Lord, grabe. Magtitiwala ka lang talaga sa Amen. pangako ng Panginoon. So, would you say na dapat hindi ako natakot? Lord. No, I mean, in hindsight. Pero ano po yun, parte po talaga natin yung mga tao Oo. na Yeah. masilip yung practical side. Pero ganun talaga si Lord eh. Yan. Ako natakot po talaga. Okay, You know, the Lord works with the little amount of faith that we Yes. have. Yes. If you, as small as a mustard seed, if you offer it to Him, He will work with that. Ganon si Lord. Amen. That's true. That's Kaya amazing po talaga sila. Okay, we learned na fasting is a discipline that you exercise. Yeah. It's a big part of your relationship. So, bakit naging importante sa'yo, Leo, no? Yung prayer and fasting? During that time po kasi nung in-install po kami as youth ministry head, 2020 po, we attended a Christian conference, Love and Purity Fest. Doon po, it talks about love, courtship, and marriage. Okay. Sabi po doon sa conference na yun, yung ibibigay sa'yo ni Lord ay makakapartner mo in life at makakapartner mo din in the ministry. Eh during that time, siya yung kapartner ko sa ministry. Sabi ko, Lord, hala, si Katya ang ibibigay mo sa akin. Ayoko. Sabi ko, ayoko. Sabi ko, Honest talaga. sabi ko, ayoko, hindi pwede, hindi kami talo. Sabi ko, ayoko sa kanya. Hindi niya ako type. Oo. Hindi ko rin siya type. Yes. Tapos, until, marami pong mga tao, kapag ka nakikita kami, lagi talaga kami, parang bagay kayong dalawa. Lagi pong ginaganyan kami. Until, marami na pong nangasa sa amin. Pero ayoko pong iperso ko sikat kasi inasar kami. Oo nga. So sabi ko, Lord, Siyempre. after nung conference na pong yun, na naginip po ako, sa panaginip ko po, nagpipreach po to sikat. Tapos,
Sa panaginip ko po ngayon, napipreach siya, pero feeling ko, asawa ko siya doon. In that dream. In that Oo, dream. You are already May married. impression Grabe na. si Lord. No? Bakit kaya pinapakita na ni Lord to? Kasi baka hindi ako maniwala pag binigay talaga ni Lord. Teka mo na, sinabi mo sa kanya yung dream Hindi mo? po, wala po. Oh, you kept it, ha? Talagang ayaw mo, no? Ayun po talaga. And then yung naging part po malaking part po talaga yung prayer and fasting po sa relationship Yes. namin. Kasi that's the time na I pray kay Lord na sabi ko, Lord, kung sikat talaga yung binigay mo sa akin, bigyan mo ako ng feeling sa kanya. That's a good prayer. That's a good prayer. Tapos- I want to be truthful to Yeah. my feelings. Yeah. Di ba? Nasabi ko, ayoko siyang i-pursue nang hindi ko siya gusto. Yeah. And Yeah. eventually po, nung nagbabatangas na po ako, nag-outreach na po kami sa Batangas. Wow. Hiniwalay na po kami dalawa. Naiwan po siya sa youth, nagbatangas na po ako. Tapos doon na, dahil nga hindi na kami lagi magkasama, doon ko na din po nakita na-miss siya. At the same time, doon po pinakita sa akin ni Lord na kailangan mo ng ministry partner. Oh, there you go. That's the time po I prayed na, Lord, sige, I want that ministry partner. Yeah. Kaya nung time na pong yun, pinag-fasting ko na po siya kay Lord. Sabi ko, Lord, magsasabi na ako kay Kat. So, kaya nung sinabi ko po, nung maniligaw po ako sa kanya, sabi ko sa kanya, pinag-pray ko to, pinag-fasting ko to, para hindi na po siya makahindi. Yun ang opening mo. Pinag-fasting ko to, pinag-pray ko to. Magle-lay down pa lang po yan, Bagong opening yan, ha? Oo Felicia. nga. Pinag-fasting ko to. At may Okay. 3 po siyang tanong. Sabi ko sa kanya, maliligaw na ako sa iyo. Ang una kong tanong, magpapaligaw ka pa ba? Kasi sa laki po ng friendship namin, dahil na po namin pinagsamahan. Sabi ko, ano ba? Gusto ko tayo na to eh. Kasi wala na pong best foot forward. Kasi Wala best which foot others There's forward. nothing to well na. show because, Yeah. you know, you've been We know together each in other ministry. Yeah. Yes, kilala niya ako bago Walang ko nakilala sa pretenses. kanya. Oo. Ganun din siya. So number 1, mapapaligaw ka pa ba? Kasi kung di ka na mapapaligaw, bababa tayo dito, tayo na. Pangalawa, pag-uusapan natin, engagement, tsaka marriage. Oh, ano sinagot ni Kat? Ano sinagot mo, Kat? Nagpaligaw muna. Nagpaligaw po muna. Nagpaligaw muna. So yun po, parang it took me 3 years po. From 2020, 2023 lang po ako nag-pursue kay Kat. Kasi alam ko po na na kapag pinurso ko siya, aasawahin ko na siya. Kaya sabi ko, hindi pwedeng ipe-pursue ko siya pero hindi ko siya aasawahin. Kaya kailangan ko talagang i-make sure sa Panginoon na sana talaga yung binigay ni Lord para sa akin. So, Leo and Kat, ano yung naging balakid sa wedding ninyo? And were those reasons good enough? Good reasons to postpone or even cancel the wedding? Pero wag muna kayo sumagot, ha? Mamaya na yan sa ating pagbabalik. Huwag kayong aalis. May konting kembot eh. Pasaway. Medyo matigas ang ulo. Medyo mahaba na yung buhok. Yung damit niya, parang damit babae eh. Madalas meron siya nakakabangga ng mga leaders kasi very outspoken kasi si Kat. Kasi naniniwala kami na ang magbabago sa kanya ang salita ng Diyos. Habang natututo siya sa salita ng Diyos, nadi-disciple siya, we believe ang conviction nandun eh. Kasi alam niya na naman talaga na hindi tama yung lifestyle na yun. No point pa kung ipamumukha namin sa kanya. Basta kami lang, tuloy-tuloy lang kami sa pagdi-disciple sa kanya. Ginangster ko din siya. Marami kaming ups and downs ni Kat. So, ang ginawa ko kay Kat, talagang exposure sa iba't ibang tao, sa fellowship. Talagang more one-on-ones. Sa kanya ako binibigay yung tough love. Si Kat, kailangan niya yun. Kasi talagang nakikipag-head-on siya eh. Nakita namin, boy na yung bihis niya. Natuwa pa kami nung nagpagupit lalaki na siya. At ang buong church, dinabati siya, wow, ang gwapo mo ah. Tapos unti-unti ay nagkaroon na siya ng heart sa ministry. Nung nag-commit siya, ang bilis ng growth niya talaga. Campus ministry na siya. Nakita ko na effective to sa youth. Number 1 talaga yung pagiging submissive niya. Tsaka yung pakikiisa niya sa mga co-leaders niya. Sobrang passionate and committed ni Kat. Yun yung isa sa pinaka napapansin na karakter ni Kat. Very close kasi sila. Talagang mag-best friends sila. Lagi silang magkasama. Partner talaga sila pagdating sa youth, pagdating sa ministry. Kita ko yung pagiging masaya nila pagka magkasama sila. Pagiging masipag, pareho. At pareho din sila na may passion sa souls ng mga kabataan. Pag ito, naging mag-asawa to,
magiging mas mabunga ministry nito. Sikat kasi strong ang personality niya. Pero nakita ko sa kanya, nagsasubmit siya. Yung patungkol naman sa responsibility ng husband bilang head of the family, tinindigan ni Pastor Leo. Sobrang blessing kasi talaga ng marriage nila. Excited kami makita na mag-grow pa yung marriage nyo at ang Batangas Church na pinagkatiwala sa inyo ni Lord, makapag-grace sila ng mga leaders na kasing passionate and committed nila. Always know na we are here for you at mahal namin kayo. Hanggat sumusunod sila sa layunin ni Lord sa kanila, yung magiging successful yung kanilang married life at saka yung kanilang ministry life. You're back on the 700 Club Asia and back to the question kanina. No. So tell me, ano yung main hindrance kung bakit nyo gusto i-postpone? Si Leo pala, bakit mo gusto i-postpone yung yung wedding? Ayun na nga po, Sir Peter. During that time po kasi, nung March 2023, nawalan po ako ng client sa work. This year pala. Nawalan po ako ng client sa work. During that time, sabi ko sa kanya, next time na muna tayo mag-usap ng wedding. Ito yung situation ko, wala pa akong client. Mag-usap na lang tayo kapag may client na ulit ako. Tapos sabi niya, ay hindi, tuloy natin yung kasal. May word ako sa Panginoon. Sabi niya, may word daw siya kay Lord. Tuloy natin yung wedding natin. It's now or never. Magpapakasal tayo ngayong taon o hindi. Anong sagot mo? Sabi ko, oo naman, pero sa akin, kahit simpleng wedding lang, sabi ko ganyan. Tapos siya, Siguro I should ask Kat, was money a big issue? Well, actually, it wasn't for you Yeah. because you wanted it. Sa iyo, Yeah. malaking issue. So why did you naman, I think you lost your Job po. job Yan, also. nag-resign po. Oo, Nag-resign siya. nag-resign siya. So mas malaki pang problema yun dahil nawalan na nga siya ng client tapos nawalan ka pa ng Opo. trabaho. So paano how Actually, did you navigate through that that time? time po, may word na ako kay Lord. And talagang dinidila sa akin ni Lord na tapos na yung purpose ko dun sa school na kung saan ako nagtuturo po for 3 years. And then sabi ko kay Lord, saan mo ako dadalhin? And ang word na sa akin ni Lord, tapos ka na dyan, may pagdadalhan ako sa'yo. And then, that was the time na, okay, malinaw na sa akin na sa Batangas ako dadalhin ng Panginoon. So, whether ikasal kami o hindi, tutuloy po ako ng Batangas. Ganun po yung setup niya. Na mag-a-apply po talaga ako, pinrocess ko po talaga yung papers ko. Nagpaalam ako sa school, April pa lang. Sabi ko sa principal namin, talagang may dealing na po talaga sa akin si Lord. Hindi ko na po siya kayang i-resist pa. Na talagang whether mawalan ako ng trabaho, hindi man malinaw kung magkaka-work po talaga ako sa Batangas since it's a province. Pero sabi ko, si Lord talaga hindi ko na kayang i-contain. Gusto ko, talagang susunod ako kay Lord. And then, that time, ang word sa akin ni Lord, kasi yung nagplan po kami ng wedding, saktong-sakto po yung sahod namin. Pag pinagsama, sakto po yun sa dream wedding namin. Pero that time, nung nawala ng work si Leo, umiyak ako kay Lord. And then, ang word sa akin ni Lord was in Judges. Yung point po na sila Gideon ay susugod po sa mga Midianites. And then, sabi ni Lord sa kanila, teka lang, magbawas kayo. Masyado kayo marami. Ang dami-dami na nila, magbabawas pa. Sabi nila, ang dami nyo masyado kasi baka isipin nyo na dahil sa inyo kaya kayo mananalo. And then, dun ko na nag-get si Lord na, okay, inalaw na to ni Lord. Na mawala ng trabaho si Leo. So we can depend on Him alone. Na talagang wholeheartedly, hindi namin kasi pwede pong naming iyabang na hindi, talagang yung sahod namin. Yung ganun pong part. Pero talagang din sa akin, Lord, dinalaw ko yan, ako ang magpo-provide. Ako ang nagsulat ng kwento nyo. Ako ang mag-glorify. At ako ang magpo-provide ng lahat ng pangailangan nyo. And that time, sabi ko, okay, Lord, mag-i-stand ako dito. So, that was the time na nagkaroon ka ng lakas loob na you will fight for this wedding. Yes, totoo Na po yan. hindi talaga mapopospon to. Opo. Kasi sabi ni Lord. Totoo po. Yun, As doon in, siya humugot ng lakas. Totoo po. Oo, Doon siya tama. humugot ng lakas. So alam nyo, Kath and Leo, marami ang hindi nagpapakasal dahil dyan, dahil sa finances, di ba? Parang yun ang nagiging issue. Pero I want lang to ask Leo, no, why was it a concern for you? Di ba? Kasi for you initially, you said, naku, nawalan ako ng kliyente. Naku, i-postpone muna natin yung kasal. Why was it an issue? What was going on through your mind na you wanted to postpone muna? Siguro po yung thought na na tayo po kasi yung lalaki, tayo dapat yung, we are the one who will
provide for that family. Yes, so that's Kaya during that time, nung may word din sa kanya si Lord, actually may word din po sa akin si Lord. Nasabi sa akin ni Lord, do not be afraid, I am your shield. You're very great to reward. Pero during that time, parang hindi ko ma-accept yung word ng Panginoon kasi wala talaga akong kapera-pera. Nag-a-apply ako ng trabaho for 3 months, di ako makapasok sa trabaho, ang dami kong rejection. Hindi ako makakuha ng client kung kailan ako ikakasal. Pero yun nga, hanggang sa 1 month po before the wedding, pinush na namin. Sabi ko, sige na, kung ano na lang yung meron tayo. So yung back pay ni Kat, yun yung ginamit namin na pangbayad sa mga suppliers. Eventually, may mga iba ding na nag-sponsor sa amin ng wedding ring, ng suot namin, and then The venue. everything. provided. Hanggang sa natapos po yung buong kasal Yeah. na si Lord lahat. Now, I wanted you to share that because I'm sure there are others who can relate, you Yes, know, po. with the Right. fact that Bilang I am the lalaki. provider, you know. Pero ang nangyayari kasi there are some, they set it aside, tapos magli-live-in na lang sila, di ba? So, can you both, you know, give advice to those who have given up their dream of being married because of money problems? Why should they not live in? Oo, And why fight for a wedding Yeah. that you can make covenant promises before God? Siguro po yung nangyari po sa amin, iba po yung blessing ng Panginoon Yeah. after marriage. Na parang hindi man ayun yung dream wedding namin, pero naging masaya yung wedding namin because it's the Pangarap Lord. ni Lord. Si Lord yung Yeah, nag-isa sa plano amin. ni And Lord. nandun yung provision niya, nandun yung blessing niya. And ayun po yung nangyayari kapag kinakasal po yung mag-asawa. Andun yung provision ng Panginoon, Yeah. yung protection ng Panginoon. Amen. At yung blessing ng Panginoon sa mag-asawa at sa mga magiging anak nila. Amen. Ayun. You have something to add, Kat? Kaya siguro the Lord will provide. And it's really God who author the marriage. Yes. Na talagang huwag kayong matakot kasi pagpapalain ng Diyos ang mga pinag-isa niya. And ayun po, na do not settle for less. Talagang si Lord, He knows what's the best for us. And He will provide for us talaga. Wow, Amen. that's wonderful. You know, if you both had a message for each other na hindi nyo pa nasasabi sa isa't isa. Yan, we are giving you an opportunity here in the 700 Club Asia to tell each other what you'd like to tell each other today. Sige nga, yan. Ikaw muna. Sige nga. Ladies first. Ladies first. Smart ito si Leo. Siguro sa akin, Gusto mo ba kung mag-birthday tayo? na talagang I am with you. Sasamahan kita. Ano man ang mangyari, we will continue to obey the Lord ng magkasama. Amen. And I'm here to always pray for you. Saan man tayo dalhin ng Panginoon hanggang sa magkaanak tayo. And just like what I said po sa wedding namin, na our marriage is not perfect. But I promise that it will always be biblical. Amen. I love you. Amen. Your turn. Sa akin, love, salamat sa 4 na buwan natin magkasama. And to many, many more. Amen. Sabi ko nga, our marriage will experience a lot of struggles, trials, or circumstances. Nandiyan naman yan. Pero grateful ako sa Panginoon na ikaw yung kasama ko sa mga moments na yun. Siyempre, at the same time, kasama natin si Lord. Amen. At hindi ako natatakot sa mga ano pang mga dadating, knowing na kasama natin si Lord at ikaw din yung kasama ko na parang sa tingin ko malalampasan natin yan lahat. And Amen. salamat sa pag-iintindi, sa pagpapatawad at Amen. pagpapasaway. Well said, well said. Oh, I love you, God. I Hindi pala love ako Thank you. you, Lord. Thank I you, love Lord. you more. Well, thank you, Kat. Thank you, Leo, for being here, sharing with us your unique love story, Yes. pati yung journey, lahat ng pinagdaanan nyo. You know, as we've learned from the story of Leo and Kat, true love only exists when we get to know the author of love. The Bible says Jesus is love. He is the epitome of perfect love that perseveres and never lets go. 1 Corinthians 13:4-8 says, love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud, it does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil,
but rejoices with the truth. Amen. We hope this episode has given you the perfect picture of love that has no end. Let us love more as Jesus loved us. Support this program, which brings the message of hope to your homes by scanning the QR code on your screen. God bless you. We'll see you all again next week for another inspiring episode and life-changing testimony.